kahit hindi intensyon ni Marilyn, siya yung nagiging dahilan ng pag-aaway namin ni Darlene. Siguro dapat pagbigyan ko si Darlene dun sa hiling niya na lagaan ko si Marilyn. Mas malaking chance magkabalikan kami dalawa. Sige, meron sana akong pabor na hihilingin sa'yo. Tungkol dun sa doktor na kasama mo sa meeting. Gusto ko sana na wag mo siyang tanggapin dito sa resort. I'm sorry, Dr. Reyes, pero hindi ikaw yung tamang tao para sa trabaho ito. Hello? Sino to? Pag hindi ka tumigil sa kasusulsul sa asawa mo, ibubulgar ko ang sikreto. Ipapakita ko sa kanya ang dati mo. Gagawin ko yung gusto mo. Pero kung kapalit mo, gusto ko lahat ng file tungkol sa akin, sunugin mo. At ayoko may makaalam na kahit sino na ako si Rodora. Naiintindihan mo ba ako? Rodora, ang tatay mo, malala ng lagay niya. Kumalat na ang cancer sa katawan. Ang sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. Hindi mo pa rin tanggap na pangit ka? Ayoko na makita pa yung pagmumukha mo rito, ha? Sino ka ba? Hindi mo ako nakikilala? Tama, hindi nga tayo nakikilala. Hindi talaga ako yung anak niyang nawawala eh. Kaya kung ako sa'yo, Perlita, hanapin mo na lang ni Rodora ang sinasabi mo. Uy, Lloyd. Oh, Jerome, ano ginagawa mo dito? Alam mo naman public enemy number 1 ka ng mga Carbonell dito. Naghanap ka ba talaga ng gulo? Hindi naman akong tatagal eh. Mahingin lang sana akong pabor. Baka pwede mo bigay ito kay Darlene, no? Ako, Jerome, hindi kita matutulungan. Alam mo namang ayaw ko madami sa galit sa'yo ng mga Carbonell. Sige na naman. Ito naman, para wala tayong pinagsamahan, no? Nakakalimutan mo ako naglapit sa'yo kay Nanay Aida, kaya ka nakapagtrabaho dito. Sige na. O sige, sige. Salamat, pare. Una na ako. Hoy, ano yan? You're fired. Layas! Oh, come on! Ini-etchos mo ako. Paano magiging Giselle yung Rodora, ha? Paano siya magiging ganun kaganda? Nakalimutan mo na ba? Di ba nagmana nga daw ng kayamanan? Malay mo, nagparito ka na ng mukha. Eh kung kaibigan mo talaga yun, sa hinaba-haba ng panahon, hindi nagparamdam sa'yo? Ano ba yun? Baka nagbago na rin ang ugali. Eh, kita mo naman, di ba? Tanggi ng tanggi si Giselle na hindi daw siya si Rodora. Kahit na in-explain ko na sa kanya yung kalagayan ng tatay Ruben niya. Mars, hindi kaya nagkamali ka talaga ng dinig kay Giselle, ha? Mali mo, napulot naman talaga yung picture na yun, dun sa restaurant. Kung sa bagay, malayo naman talaga yung ugali ni Rodora kay Giselle. Kasi kung si Rodora talaga yon, kahit anong sama ng loob nun, hindi niya matitiis ang tatay Ruben niya. Correct! Eh, tsaka imposible yun. Giselle, Rodora, imposible, Mars. Alam mo, ikaw, nais mo na talaga siyang mahanap eh, kung ano na-imagine mo. Pwede ba wag na tayo maglaro? Ang tatay mo, malala ng lagay niya. Kumalat na ang cancer sa katawan. Ang sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. Kung alam mo lang, Perlita. Kung alam mo lang na gusto-gusto ko na umamin sa'yo. Kasi hindi magawang matib ng konsensya ko na hindi puntahan ng itay. Pero hindi ko pwedeng sundin yung sinasabi ng puso ko. Hindi pwede. Kasi kapag ginawa ko yun, lahat ng nasa buhay ko ngayon mawawala sa akin. Kaya patawarin mo ako, Perlita. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Kay Tay. Tay, patawarin mo ako. Tay, patawarin mo ako. Hindi kita masaktan. Tay, sorry. Sorry.
Nay! Tamang-tama na tingnan. Naghahain na po kami ni Harry, oh. Aling Perlita, pupunta po ako sa kaibigan kong magsusulat sa dyaryo. Baka po pwede tayo maglagay ng missing person notice sa classifieds nila. Nay, okay lang po ba kayo? Itigil na natin ang paghahanap. Bakit ho? Nakita niyo na ba si Aling Rodora? Saan niyo po siya nakita? Hindi, anak. Hindi ko pa nakita si Rodora. Eh di, kung ganon, bakit tayo titigil sa paghahanap? Sumusuko na ba kayo, Nay? Mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita, anak. Magdasal na lang tayo na sana hindi pa huli ang lahat para kay Mang Ruben. Nay, alam po napapagod kayo at nadidismaya na walang kinahantungan yung paghahanap natin. Pero, paano na lang kung titigil tayo? Paano si Mang Ruben? Nanghako tayo sa kanya, umaasa siya sa atin. Kung hindi natin mahanap si Aling Rodora, at least ginawa natin ang lahat para lang mahanap siya. Song, konting smile naman dyan. Napakaseryoso mo, oh. Uy, ano ba? Kung mamaya, di tayo dagsain ng tao niyan. Opening na natin bukas. Kinakabahan kasi ako no eh. Sana maraming tumikim ng luto natin dito. Tapos sabihin nila doon sa mga kakilala nila na the best ang pagkain dito sa Jerome's Kitchenette. Jerome, alam mo, hindi ako sasama sa'yo at susugal kung wala akong bilib sa'yo. Eh, sabihin na natin sa simula, hindi nga papatok to. Pero, sa sipag at saga natin ni Chef Andy, tayong tatlo, maniwala ka sa akin, makikilala tong Jerome's Kitchenette. Isa na ng pag-abot ko sa tagumpay, no eh. Pangako ko, di ako mapapagod. Magsisikap ako hanggang mapantayan o mahigitan ko yung mga karbonel na yan. Nep! Yun yun, brother! That's the spirit! Nice! Ay, teka. Pupunta ba dito sila Nay Aida at tatay mo? Si Nanay Aida lang. Teka. May iba ka pa bang inaasahang darating? Tanong pa ba yun? Oo naman. Mas magiging masaya sana yung lahat kung darating yung dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Yung girlfriend ko, tsaka yung best friend ko. Sana maging tuloy itong selebrasyon natin para magkaayos kami tatlo. No? Oo, sana lang. Kumusta na ang contract signing kay Dr. Reyes? Can we start the spa soon? Mama, mukhang kailangan muna natin i-postpone yung opening ng beauty spa. Hindi ko muna itutuloy ang pag-hire kay Dr. Reyes dahil I don't think that he's the man for the job. What? Ang buong akala ko, planchado na ang lahat at magsisimula na tayo. What is this? Giselle, nag-agree ka ba dito sa sinasabi ni Ziggy? Ziggy, actually kasi chinek ko yung records ni Dr. Reyes and he's the best, kaya naisip ko na dapat mo na siyang tanggapin sa resort. Ano ibig mong sabihin? Hindi ba nga ikaw yung tumutulong na i-hire ko yung Dr. Reyes na yan dahil hindi ka komportable siyang makatrabaho? Pwede naman nating iset aside yung kung anumang personal na problema eh. Para sa akin lang siguro dapat unahin natin yung makakabuti sa resort. And besides, sige, pwede ko naman siyang kausapin. Pwede ako mag-set ng boundaries at sabihin ko na huwag nang i-cross yun. Please. Well, it's settled then. Start the contract signing as soon as possible. Darlene, kamusta? Nakikipagkita ka pa ba dun sa anak-anakan ni Aida?
I stopped communicating with him. Yun naman yung gusto mo, di ba? Right. Alam mo, napaka-ambisyoso ng lalaking yan. Kahit anong tayog na lipad niya, sa lupa pa rin ang bagsak niya. And that, I will promise you. Wow! Ang galing naman! Magbubukas na yung kitchenette nung dati mong Prince Charming. Kailan ka pupunta? Pwede bang sumama? Hindi pa ako pupunta, Mama Josie. Ha? Ano ba? Ayaw bang personal na puntahan doon para i-congratulate mo yun sa tagumpay niya? Mama Josie, hindi na kami katulad ng dati. Marami na nagbago. Tsaka mas mabuti ng ganito. Malayo kami sa isa't isa. Tingnan mo, nung lumayo ako, sunod-sunod yung mga blessings na tatanggap na sa buhay niya, di ba? Sus? So parang sinasabi mo ikaw yung malas sa buhay niya, ganon? Eh, hindi naman. Pero bukod sa pagtayo niya ng restaurant, alam kong meron pa siyang ibang pangarap. At yun, na makasama ang taong mahal niya. Ayoko na maging hadlang doon. Kaya mas mabuti nang malayo kami sa isa't isa, mas malaki pa ang chance nilang dalawang magkabalikan ni Darlene. Libre pagkain. Kayo na lang, Mama Diyos. Oh, ba't ka makatingin sa akin? May problema ba? Nagtataka lang naman ako, Giselle. Yung biglaang pagbabago ng pag-iisip tungkol dyan sa pag-hire niyan kay Dr. Reyes. Noong una, galit na galit ka sa kanya eh. Tapos ngayon, kamping-kampi ka na. Iniisip ko lang naman kung ano yung ikakabuti ng resort. Yun lang ba ang dahilan, Giselle? Ano bang akala mo? Na merong iba pang rason kung bakit nagpalit ako ng isip? Sa'yo na nanggaling yan, Giselle. Hindi ako nagsabi na. Pero bakit nga ba? Meron ka bang itinatago sa akin? Meron ka ba dapat kailangan sabihin? Sige, wala akong tinatago sa'yo. At saka, pwede ba please naman, huwag naman natin pag-usapan ng kahit anong bagay na tungkol sa resort. Kasi buong araw na ako nagtrabaho eh. Can we just relax? Gusto ko lang naman makausap si Giselle. Ma'am, pulis yun na mama eh. Bawal na kayo pumasok dito. Sige na, ako nang bahala dito. Iwan niyo na kami. Sige po, ma'am. Tara. Nananadya ka ba talaga? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang magpunta dito sa resort? Ano ka ba naman? Dito mo pa ako guguluhin? Hindi naman yan ang intensyon ko. Gusto lang kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan, Perlita. Sige na. Umalis ka na, bago ko pa makita ni Mama at saka ni Ziggy. Alam mo, habang kinukumpara ko kayo ni Rodora sa isip ko, lalo kong nakikita ang pagkakaiba niyo. Minsan sinasabi ko na nga lang sa sarili ko na baka mali talaga ang hinala ko. Hindi kayo pwedeng maging iisang tao. Pero iba ang kutob ng puso ko. Iba ang ibig sabihin sa akin ng pinapakita mong takot at pag-iwas sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nun, may tinatago kang lihim. At yun ang katotohanan. Ikaw talaga si Rodora. Tumahimik ka. Tumahimik ka nga. Walang katotohanan yung sinasabi mo. At hindi ako si Rodora. Mommy? Bakit kayo nag-aaway ni Nay Perlita? Sino si Rodora? Darlene, ano ka ba naman? Huwag ka nga sumabat sa usapan ng ibang tao. Sige na, mauna ka na. Nag-uusap pa kami ni Perlita. No, not until I get some answers. Bakit kayo nag-aaway dito? Nay Perlita, sino ba si Rodora at anong kinalaman niya kay Mommy? Si Rodora, kaibigan ni Perlita na hinahanap niya. Lumapit siya sa akin, humingi siya ng tulong na mag-hire ng private investigator para nga ipahanap yung babaeng yun.
Pero sinabi ko na ayoko makialam at ayoko tumulong. Di kung ayaw mo siyang tulungan, ako tutulong sa kanya. No, Darlene. Huwag kang makikialam dito. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala dito. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa magbago ang desisyon mo. Huwag mong hintayin na wala ka nang pwedeng gawin at magsisi ka habang buhay. Jerome's Kitchenette. Thank you. Tay, pasok po. May pasok sa inyo nga. Ano ginagawa mo dito? Dumadami na yung tao. Halika na. Amy, hinihintay lang akong bisita sa Luis. Anak, si Darlene ba hinihintay mo? Alam mo, kung hinihintay mo si Darlene, mabuti pa wag na lang. Kasi nakita ko siya kanina sa villa eh. Hindi siya nakabihis, parang wala siyang lakad. Alam mo, Jerome, huwag mo na lang ialay ito kay Darlene. Kasi mas maganda kung ialay mo to para sa sarili mo eh. Tagumpay mo to eh. Pinaghirapan mo to, di ba? Salamat po, Nay. Tsaka isa pa, proud na proud ako sa'yo. Kana? Ang akala ko, Mama Josie, kasama niyo si Inay. Sabi niya kasi sa akin, maghahatid lang siya ng embutido. Eh, kanina pa yun. Asan na yun? Ay, naku, tumawag na ako sa restaurant. Hindi naman daw nagpunta ron. Eh, oo, sana walang masamang nangyari kay Perlita. Nay! Oh! Nay, saan ba kayo galing? Saan kayo nagpupunta? Ba't kayo nagsinungaling sa akin? Pasensya ka na, anak. Meron lang akong importanteng nilalakad. Ba't hindi niyo naman ako sinama? Tukol pa rin po ba to sa kaibigan niyo? Hello? Opo, ito nga po. Ho? Sige ho. Ano yan? Sino tumawag? Sa ospital ho. Nay, pinapapunta tayo doon kasi naghihingalo na rin po si Mang Ruben. O eh, halika na. Sandali. Isipan mo yung bahay. Dali na. Tayo na. Baka hindi natin maabutan. Ano, Jerome, kinakabahan ka pa ba? Sabi ko sa'yo, dadagsain tayo ng maraming tao, di ba? Oh. Paano ganyan? Nakausap yung mga tao ron eh. Gustong-gusto yung pagkain tsaka yung menu. Sa wakas, makakahinga na rin tayo ng maluwag, Chef. Pakiramdam ko, walang makakasira sa pagbubukas natin ngayon. Ay, oo naman. No? Wala. Pwede na bigyan. Let's go. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa magbago ang desisyon mo. Huwag mong hintayin na wala ka nang pwedeng gawin at magsisi ka habang buhay.
Jerome, ha? May naamoy akong hindi magandang gagawin yung saritong yan. Ikaw nang bahalang maghanda sa sarili mo, ha? Huwag kang magalala, Chef. Hindi ko hayang sirain yung first day natin. Okay. May binabalak ng masama yan, hindi ko siya hayang magtagumpay. Okay, dapat lang. Binabalak. Jerome, ha? Yes, ma'am. What can I do for you? Bakit ganito ang lasa ng steak nyo rito? Maasim. Ano to, double dead? Bocha? Sariwa po lahat ng ingredients na ginagamit namin dito sa restaurant, madam. So, anong gusto mong sabihin? Ang panlasa ko ang may diferensya? Eh, yun din ang sinasabi ng mga kasama kong food critics. Food critics. Yes, Mr. Bocha. Right? I write for a major broadsheet at si Mark naman ay sa isang food magazine. Unfortunately, hindi ko magagaranti ng maganda ang review namin dito sa establishment. Tsaka yung service nyo, napakabagal. Tsaka, walang lasa, napakatabang. Ba yan? Ang lakas kasi ng loob ninyong magtayo ng ganitong klaseng restaurant. Dapat ang mga tinatayo ninyo, karinderya or turo-turo, yung pang mahirap. Time of death, 1:45. Do postmortem. Postmortem kayo. Nasaan na yung cufflinks ko? Sir, ako po naglinis kanina. Wala po akong nakita. May sentimental value sa akin yun eh. Kakagamit ko lang last week. Wala po talaga akong nakita, sir. Ma'am, may mga pipirma na lang po kayong papeles. Pagkatapos po, dadalhin po sa morgue yung bangkay para po maimbalsa mo. Sige, Mars. Ako nang bahala dyan. Iwan ka na dito, ha? Rodora. Alam mo, buti na lang talaga naging magkaibigan tayo. Nagkaroon ako ng karamay sa buhay. Ano mong best friend ko? May pa-drama-drama effect pa? Oo naman, kahit anong problema dumating, nandito ako para sa'yo. Kahit ano pang mangyari, sigurado ako, pagtatagpuin pa rin tayo ng tadhana. Dahil ika nga nila, birds of the same feather flocks together. May kasama pang aswang! Tara, magtago na tayo, kakainin tayo niyan! Nakakatakot pa naman yung mukha niyan! Bakit naman kasi ganun, Perlita eh? Bakit naman ganun ang Diyos? Di naman kasi siya pantay-pantay magmahal eh.
Bakit naman kasi kailangan mayroong pangit? Ba't naman din kasi kailangan may maganda? Ayoko ng ganitong buhay eh. Hindi ko kaya yung ganito. Nakakain ako sa maraming restaurants all over the world and I must say, this is the worst. Si Ma'am Giselle mo yung nawawalan ng kaibigan. Kaya po pala magaan din yung loob ko sa inyo. Makakasama ko na ulit ang best friend ko. Hindi mo ba napapansin, hindi namin nag-aaway? Hindi ka na nga rin pinapansin eh. Baka may pinagkakabalahan. Pwede po pala yun, no? Mababago na lang sa isang iglap yung itsura mo, yung buong pagkatao mo. Bakit, anak? Gusto mo rin ba? Paano kung may ibang lalaki si Giselle? Wala na nga dito si Jerome. Sinasabotahe mo pa? Sumusungo na ako sa'yo. Alam mo, di kita gagasyan, ha? Sige!